Ayan, ako po yung anak ni Bishop Paul, na si Bishop Paul Solomon Magday. Anyway, good morning po sa mga, ngayon ko lang nakita. Welcome po sa inyo. Ako po yung nagpapastor sa bayan. So every third or fourth Sunday, nagpapalitan po kami ng pastor na si Pastor Paul Joshua. Kapatid naman po natin din. Anyway, for this day po, kaya tayo mag-aaral po sa the steps of faith. Itong klase ng faith tayo pag-aaralan. And I pray na sa bawat steps na to, mag-level up po yung mga pananampalataya natin. Okay? So ang goal po ng message na ito ay mag-move po tayo from having no faith to perfect faith. Or from having shakeable or fearful na karanasan. Magkaroon po ito ng turning point. At sa araw na to, okay, so sa James chapter 2 verse 22, sabi po doon, can't you see? His faith, speaking po kay Abraham's faith, and his action, so yung faith and actions niya, work together. His faith was made perfect through his actions. So, meron dapat tayong pananampalataya sa Diyos, pero meron ka rin dapat works or actions. Without work, it's dead. So, kaya, pag wala tayong pananampalataya sa Panginoon, huwag kang mag-expect na may gagawin ang Diyos. Kung meron kang faith sa Panginoon, lagyan mo yan ng work para meron kang i-expect mula sa Diyos. Kasi kung wala namang work, wala rin. So paano natin pag-uusapan to? Dapat maunawaan natin na hindi ka lang dapat sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos. Kung di, dapat inaaksyonan mo yung mismong pananampalataya mo sa Diyos. Otherwise, it's dead. Wala rin siya. Wala rin siyang ma-accomplish. Kaya po sa umagang ito, ang goal ng bawat mensahe na maririnig natin, magkaroon ito ng transformation sa ating faith today. Okay? So wag po tayo mag-settle na okay na yan, okay na to. Ganito lang yung pananampalataya ko sa Diyos. Kundi mag-level up po yan sa araw na to. Okay? Bago po tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. At Ama, kami po lumalapit sa trono ng iyong biyaya, nagpapakumbaba sa iyong harapan at nagpapalinis ng banal na dugo ni Jesus upang sa aming pakikinig at pagtanggap ng iyong mga salita ay tanggapin po namin ito na may kagalakan at pananampalataya sa inyo. At patuloy namin dinadalangin, Banal na Espiritu, na ikaw ang siya manguna at mangusap sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso't isipan, upang maganap ang kalooban mo sa aming buhay, sa mga salita na aming mapapakinggan. At patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan para maintindihan namin ang mga salitang aming maririnig at ma-apply namin to sa aming buhay, that it will become our wisdom. Increase our knowledge today, Lord, from your words. At maranasan namin, Panginoon, ang pagsama mo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa mga tao, mga anak mong narito, at sa mga nanonood din sa online. We ask, Lord, that you'll continue to move in this place and give us victory. At patuloy na inaangkin namin, Lord, ang tagumpay ng pag-aaral namin ng iyong mga salita. I-cover mo po ng banal na dugo ito sa aming mga buhay upang hindi ito manakaw ng diablo, kundi magkaroon ito ng rema sa aming puso't isipan at sa aming kaluluwa at spirito. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at inaangkin namin, Lord, ang maganap ang kalooban mo sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. O sabi dyan, faith is the currency of heaven. So sa kingdom of God, ang pananampalataya, yan ang tanging pwede mong gamitin para maganap yung pinagpe-pray mo. Bakit daw? Hebrews 11:6, pag wala kang faith, wala rin. It is impossible to please God. Imagine po sa Bible, from Old and New Testament, from Genesis to Revelation, sa Hebrews binanggit, na tanging word na makaka-please sa Diyos ay yung faith. Without faith, it is impossible to please God. Bakit daw sabi ng verse na yan, he who comes to God must believe that He exists and that He is a rewarder to those who diligently seek Him. So, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng reward kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. So, kaya kailangan ng faith. And sabi nga in the Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, John, binigay ni Jesus doon yung different levels ng faith ng mga taong lumapit sa Kanya. And kaya naman, hindi daw dapat maging stagnant or static lang yung faith natin. Dapat increasing or growing yan. Lumalago dapat ang pananampalataya natin. So, isa-isayin natin. Meron tayong pag-aaralan na no faith, little faith, weak faith, growing faith, strong faith, great faith, and then perfect faith. So, yung 7 faith, klase ng levels ng faith na yan, iisa-isayin natin siya and praise the Lord nawa by faith in Jesus' name. Huwag po kayo magstay dun sa level 1. Let's grow up. Okay po? Kung ilang taong ka nanampalataya sa Panginoon, grow your level of faith. Okay?
So number 1, no faith. Ano ang ibig sabihin ng no faith? So Mark chapter 4, verse 40. Ito yung time na si Jesus nasa bangka. Naalala niyo po yun? May kasama siya mga disciples sa bangka. At nagkaroon ng malakas na hangin, lumakas ang alon. In short, nagkabagyo sa gitna ng dagat dahil nandoon sila. At nakakapasok na yung tubig sa bangka. Itong mga mangingisda na kasama ni Jesus, sino po yun? Si Peter, si James, si John, tsaka si Andrew. The first 4 disciples si Jesus na mga mangingisda, kasama niya sa bangka. Tapos, mga professional na mangingisda to So, professional swimmer din sila. Okay? And it so happened, lumakas yung bagyo, at kasama nila si Jesus. Prior to that, nakita na nila, na-witness nila kung paano mag-miracle si Jesus. Paano siya gumawa ng mga kamangha-mangha at kagilagilalas na mga gawa. In short, nakikita na nila yung miracles ni Lord, kaya sila sumunod kay Jesus. And then, nasa bangka sila. Itong bangka, malapit na daw lumubog, malapit na sila mamatay. Kaya lang, dun sa loob ng bangka, si Jesus tulog. At habang bumabagyo, si Jesus natutulog. Yung 4, takot na takot, mamamatay na daw sila. So ginising nila si Jesus, Lord, Lord, Lord! So yung bago yung verse na yan, do you not care we're perishing? Wala ka bang pakialam, mamamatay na tayo? And then so Jesus, gumising lang siya. Nirebuke niya yung bagyo sa 3 salita, peace, be still. 3 word lang. And then ito yung sinabi niya sa 4, why are you so fearful? Bakit kayo takot? How is that? How is it that you have no faith? Di ba? Kung kayo yon, nasa bangka kayo, kasama niyo si Jesus. At si Jesus ay tulog. Anong gagawin niyo? Kung ako yun, matutulog na rin ako. Di ba? Yung master, tulog na lang din ako. Bahala na to. Di ba? Kung ano mangyari sa bangka, bahala na si Lord. At least kasama ko na si Lord. Pero yung 4, pwede naman sila, kahit lumubog yun, nakakalangoy naman sila. Tama? Pag mangingisda ka ba, marunong ka lumangoy? Yes, di ba? Hindi ka mangingisda kung hindi ka marunong lumangoy. Tama? That's why, kapag may takot ka pala, ano mang alam mo sa buhay, malilimutan mong alam mo. Bakit? Natakot ka. Okay? So now, ano yung mga marks ng no faith? Number 1, dominated by fear. Takot. Ang takot, nire-replace niya yung pagtitiwala mo sa Diyos. Okay? Sa mga pangako niya. So pag ikaw ay may no faith, hindi sinasabing wala kang faith, Sabi nga na Jesus, well, how is it that you have? Meron naman. No faith nga lang. So kahit paano, meron. Kasi kasama nila si Lord Kung wala silang faith, hindi sila sasama kay Jesus sa bangka. Kaya lang, dahil sa takot, mababa ang pananampalataya. Pangalawa, forgets God's presence. Kasama na nila si Jesus. Ang mga Kristiyano na merong no faith, sila ang mga na madalas nakakalimot na kasama pala nila si Lord. Doon sa pagsubok mo, doon sa sitwasyon mo, sometimes kaya ka nag-rattle, kaya ka napapressure, kaya ka natotrouble, o kinakabahan, natatakot, kasi nalilimutan mo, ay kasama ko nga pala si Lord. There are times na dahil sa ganyang level ng pananampalataya, napapakita, nagmamanifest kung gaano kababa yung faith natin. Kasi kayang-kaya nating malimutan na kasama pala natin ang Diyos kasi we're doubting Him. Pangatlo, ignores past or God's past works. Isa sa mga mark ng isang taong walang faith, nalilimutan nila, paano nga ba kumilos si Lord sa past? Kakatapos lang kaya ng miracle niyan, tapos nalimutan nila, may kapangyarihan si Jesus. Kaya nga, di ba, after sabihin ni Jesus dyan, sabi ng mga disciples, they marveled. Kasi, paano nangyari? How is it na ultimo yung nature sumusunod kay Jesus? Di ba? Namangha sila. Ultimo yung authority ni Jesus, pati sa nature, gumagana. So that's why, pag meron kang no faith, ayan, nalilimutan mo, nag-bless na nga si Lord nag-provide na siya before Ba't ka pa rin nag-aalala ngayon? Let me remind you once again, August na ho. Malapit na. Dahil palabas na si Jose Marichan. Di ba? Nagtotono na ng gitara yun September 1, pagpasok nun, kakanta na yun ng When Yeah? Whenever I see. So, si Lord ba nag-provide sa mga nakalipas na buwan?
O ba't pa tayo nag-aalala at natatakot na naman sa bago nyong bills next month o sa bill nyo ngayong buwan? Common sense na dapat yun kung paano nag-provide si Lord sa mga nakalipas sa buwan, kaya niya ulit mag-provide this month. And next month, kaya niya pa rin. Amen po. Kailangan lang, kung meron kang faith, kumilos ka rin. Okay? Kung binigyan ka ng talento, ng gifts ni Lord, gamitin mo yan so that you can gain something. Okay? Hindi yung, Lord, alam ko magpa-provide ka, tapos marunong ka pala mag-business, di ka naman na nagbe-business. May trabaho ka pala, di ka man na nagtatrabaho. Faith without work is dead. You must work dun sa pananampalatayang meron ka. Unless ikaw ay isang full-time na pastor na kagaya namin. Ang kagaya ko. Diba? Na talagang asa lang sa Diyos. Na sinasabi ko lagi sa mga bills ko, uy, meral ko na bayaran ka ni Lord last month, bayaran ka ulit this month. Ay, tubig, nababayaran ka last month, bayaran ka pa rin this month. Bahay, nabayaran ka last month, nabayaran ka ulit this month. Remind mo lang sila. Kasi nag-provide si Lord. Amen po? So no faith means relying on sight. Ano ba sabi ni Paul? Live by faith, not by sight. Anong meron pag sight? Kung ano yung nakikita mo, yun yung nararamdaman mo. Kung nakikita mong malungkot, nalulungkot ka rin. Kung nakikita mong masaya, masaya ka rin. Ibig sabihin, ang no faith, nakabase siya sa nakikita niya. Sabi nga, if storms in life makes us forget God's power, yan, nandyan tayo. Tandaan niyo po, makapangyarihan pa rin po ang Diyos hanggang ngayon. Amen? Nagbabago pa rin siya ng buhay, inaayos niya pa rin yung sitwasyon sa buhay natin, depende sa pananampalataya natin sa Kanya. Tandaan niyo po, ikilos si Lord sa buhay natin according sa pananampalataya natin. Always remember, Matthew, Mark, Luke, John, ilang beses sinabi ni Jesus, according to your faith, it will be done unto you. Because of your faith, you have been well. Dahil sa pananampalataya na meron ka, gumaling ka. Sa pananampalatayang meron ka, na gumaling yung anak mo. Ang daming beses sinabi ni Jesus yun because of your faith. Okay? So have faith. Kaya sabi naman, paano magkaka-faith? Romans 10:17. Siyempre, reason na yan sa hearing. Faith comes by hearing, and hearing through the word of Christ. Pakinggan mo ang salita ni Lord, magkaka-faith ka. Hindi ka, tandaan niyo po hindi lalago faith mo kung 10 taon na nakasara yung Bible mo. Hindi lalago yung faith mo kung maraming taon na inaalikabukan yung mga Bibles mo or yung Bible mo na hindi mo siya binubuksan. Hindi rin lalago yung faith mo pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Pag ginagawa mo lang sleeping quarters ang church, pag nagisimba ka. Hindi lalago ang faith mo kapag sarado ang puso mo sa salita ng Diyos. Lumalago ang pananampalataya the moment that you hear and keep on hearing the word of Christ. Consistent, daily, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Number 1, no faith. Number 2, little faith. Ito naman, meron na measure. Kaya lang, maliit. Okay? Sa Matthew 14:31, sabi doon, "O you of little faith, why did you doubt?" Sino po yan? Kalala niyo po kung sino yan? Yung context ng verse na yan po yung time na si Peter, naalala niyo si Peter? Naglakad sa dagat. Bago yung mga verses ng verses 31, yung mga previous verses, the previous chapter, nagpakain si Jesus ng more than 5,000 sa pamamagitan ng 5 loaves and 2 fish. Okay? 2 fishes pala, plural. So, sa pamamagitan lang nun, kumain yung 5,000 na mga lalaki, excluding pala, kasi hindi kasama yung mga anak sa bilang, tsaka yung mga asawa. According sa history, sa mga Bible scholars, ang pinakain ni Jesus that time ay 20,000. Kasama na po lahat ng mga anak, mga asawa, pamangkin, and so on. So, ang daming kumain. And then sabi ni Jesus, sige pupunta tayo sa kabilang island, mauna na kayo. Mag-i-stay muna ako dito, akit lang akong bundok, magpe-prayer mountain ako. Nag-overnight prayers meeting si Jesus sa mountain. At yung mga disciples na una sa dagat, 4:00 na madiling araw, nasa gitna sila ng dagat, bumagyo. Lumakas ang hangin, lumakas ang alon, at merong naglalakad sa gitna ng dagat. Sabi ni Tomas, "May multo!" Sabi ni Jesus, "Do not be afraid, it is I." Ito na naman si doubting Peter. Bakit? Sabi niya, "Lord, kung talagang ikaw yan, paratingin mo ako dyan." Oh, challenge, no?
Kung talagang si Jesus ka, palakarin mo ko dyan. Kung kayo yon, ang ganun gagawin nyo? Ngayon, sabi ni Jesus, come! Ay, lapit si Peter, oh. Wala nang testing yon. Hindi na siya yung, nilubog ba ako? Hindi. Wala, lakad lang. Hindi lakad sa dagat, no? Habang naglalakad sa dagat, papunta kay Jesus, nakatingin siya kay Lord. Bigla niyang nakita, lumakas yung alon. Lumakas yung hangin. Ang sabi doon, and he saw the wind. Ang galing ni Peter. Nakita niya yung hangin. May nakakita na sa inyo ng hangin? Yung dagat, pwede kong makita eh. Pero yung hangin, nakikita mo ba? Hindi. Hangin yan, invisible yan. Unless, dumampa sa'yo yan, mararamdaman mo lang siya, pero di mo siya makikita. Galing ni Pedro. Yung intangible, nakita niya. Yung dagat na nakikita niya naman talaga, hindi niya nga pinansin nung naglalakad na siya doon. Di ba? Dahil nakatingin siya kay Jesus. Meaning, kahit anong pagsubok sa buhay, as long as nakatingin ka kay Jesus, kahit gaano kadami or kabigat o kalawak yung dagat ng problema ng buhay mo, as long as nakafix yung mata mo kay Jesus, hindi mo mapapansin lahat yon. Ang mapapansin mo lang, si Jesus na kasama mo na kayang tulungan ka sa sitwasyon mo. Amen? However, the moment na mawala yung paningin mo kay Jesus, even yung hindi mo nakikita, makikita mo rin. Ang dami mo nang pagsubok, yung ultimo yung hindi mo nakikita, mga future events, paano yung future ko, paano yung future ng mga anak ko, paano yung future ng ganito ko, and so on and so forth. Yung mga invisible things, hindi mo pa naman nakikita sa ngayon. Wala pa naman talaga, pero nabuworry ka na. Bakit? Kasi nawala yung paningin mo kay Jesus. And nung nawala yung paningin ni Peter kay Jesus, ano nangyari? Bumalik siya from supernatural, bumalik siya sa natural, lumubog si Peter sa dagat. At ito na naman, yung professional na mangingisda, pwede naman lumangoy pabalik sa bangka, natakot, sumigaw, Lord, save me! And then si Jesus, lumapit sa kanya, inawakan yung kamay niya, inahon siya sa dagat, nilagay siya sa bangka. Sabi ni Jesus, why? Diba? Oh, you of little faith, why did you doubt? Nakalakad ka na eh. Ba't nag-doubt ka pa? Sayang, di ba? What are the marks of little faith? Number 1, starts well, but stumbles. Nga, maraming ganyang Kristiyano. Ang galing sa simula. Wow! Ang sarap magpuri sa Panginoon. Yeah, praise the Lord. Hallelujah! Sarap umaten sa fellowship. Biglang nagkaroon ng problema. Ayoko na. Okay na yan. Sige. May mga ganong Kristiyano rin. Nakapag-pray. Salamat sa Panginoon. Sinagot niya yung panalangin ko. Nung nag-pray siya ulit, wala na. Hindi na sinagot ni Lord. Hindi na tumuloy. Magaling lang sa simula. Pero poor finisher. Di ba? Ang bilis mag-doubt pag dumaan na sa pagsubok. Kaya nga, mangha ako kay Job eh. Nung sinabihan niya yung asawa niya. Kilala niyo si Job, di ba? Sino si Job? Si Job ay merong 10 anak. At sa isang iglap, namatay lahat yung 10 anak niya. Sa bitterness ng asawa niya, sabi niya, sumpain mo na yung Diyos at mamatay ka na rin, Job. Sabi ni Job sa asawa niya, sa mabuti lang ba natin pupurihin ang Diyos? Sa mga mabubuting bagay lang ba natin pasasalamatan ang Diyos? Galing, no? Hindi nag-wave yung faith niya. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin ang pangalan ni Yahweh. Kaya niyo yun? Pero pag ikaw ay little faith, ayan, isa pa, nakadepende ka sa sitwasyon, circumstances. Faith rises and falls, depende kung ano yung sitwasyon mo. Pag malaki ang pagpapala, praise the Lord! Pag maliit, praise the Lord. Pag wala na, depende sa sitwasyon. Pangatlo, needs frequent reassurance. Ano sabi ni Peter? Lord, ikaw ba talaga yan? Yan. Sinabi na nga ni Jesus, do not fear. It is I. Kailangan pa ni Peter itanong, ikaw ba talaga yan, Lord? Di ba? Pag meron ang little faith, yan, trust issues. Hirap na hirap ka magtiwala. Di ba? Sayang. Sinabi na nga ni Lord sa'yo, gawin mo tong anak yung sinasabi ko sa'yo. Pagpapalain kita. Kilala niyo si Abraham? Ba't siya tinawag na father of faith? Sabi ba naman ni Lord sa kanya, Abraham, umalis ka dyan sa lugar mo, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Ano sabi ng Bible? At si Abraham ay umalis sa lugar niya, pumunta siya sa lugar na itinuro ni Lord.
Ano ba sinabi? Nagtanong ba si Abraham, Lord, yung pupuntahan ko ba, patag o bundukon? Bundok-bundok, bulmundukin. Yung pupuntahan ko ba, Lord, mayaman na lupa o hindi? Nagtanong ba si Abraham? Hindi, sumunod lang siya bagla. Nung sinabi ni Lord, umalis ka dyan, o sige, alas na ako. Obedience ang kailangan ng totoong merong pananampalataya. Without obedience, wala yung works mo, wala yung action, walang faith. Okay? Dead din. And sabi nga, many believers live here. Bakit? They trusting in God when things look good. Pero bibilis mag-wave pag nandyan na yung mga storms. Growth comes by keeping our focus on Jesus alone, not on the waves. Kapag ikaw ay nagtitiwala talaga sa Panginoon, magtiwala ka ng lubos. Kahit anong due date yan, kayang provide ni Lord dyan kung mananampalataya ka lang talaga sa Kanya. Amen po? Wala pong pinabayaan ang Diyos na nagtiwala sa Kanya. Sabi nga ni Haring David, ako'y dating kabataan, ngayon ay matanda na, pero hindi ko nakita ni minsan na pinabayaan ng Diyos ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga banal. Hindi ko nakita na sila ay namalimos o nanghingi ng tinapay. Yeah. Dahil ang Diyos ang nag-aalaga sa kanila. Amen po? Okay? Kaya po sabi natin, Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Bakit po kay Jesus? Bakit kay Jesus ka dapat mag-fix ng eyes? Bakit kay Jesus mo dapat ituon ang pananampalataya mo? Kasi siya yung best example. Ano sabi? Who for the joy set before Him endured the cross. Gaano kahirap i-endure yung cross? Nananalangin pa lang sa Garden of Gethsemane, yung pawis naging dugo. Pagkahuli sa kanya, nilagyan ng sako sa ulo, pinagsusuntok, sinatagdadyakan, at sinasabi pa, propeta ka, di ba? Mag-prophesy ka kung sino sumuntok sa'yo. Minak siya ng mga sundalo, nilagyan ng koronang tinik, nilatigo ng 39 times sa likod. Tapos sinubaran ng damit, pinalitan at minak ng mga tao, sinabi sa kanya, Hail to the King of the Jews. Dinala doon sa cross, sa Calvary. Pinako ang kamay, pinako ang paa. Sinabit ng 6 hours sa cross. Pero nasabi doon, He endured the cross. Alam niyo kung bakit? Kasi merong pananampalataya sa Jesus na after nung cross, merong glory. Scorning or despising its shame, kahit gano'n ka nakakaya, ikaw ba naman ipako ka sa cross na nakahubot-ubad Sa mga movie kasi napapanood natin, may subplot pa, di ba? Yung private part niya. Sa totoo, wala talaga lahat yun. Hubot-hubad siya nakapako doon. Sobrang nakakahiya yun. And sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo yung nakaka-amaze dito? Nag-usap ang ama at ang anak, si Father at si Jesus. I-sacrifice mo yung buhay mo. Huwag ka mag-alala. Babalik ka sa kanang kamay ko. Merong future promise na pinanghahawakan si Jesus, na kahit gaano kabigat tong cross, gaano kahirap tong cross, i-bear ko lahat ng to. Who for the joy that is set before Him. Kasi after nitong cross, maraming tatanggap, maraming makaka-receive ng eternal life pag nanampalataya sila sa akin. Maraming mga tao ang makakabalik sa relasyon nila sa Diyos. That's the joy na biner ni Jesus dun sa cross. Huwag po kayong mahalungkot. Hindi lang siya nahirapan sa cross. Masaya rin si Jesus na binabear niya lahat, ini-endure niya lahat, lahat ng pain dun sa cross. Bakit? Kasi darating yung time, si Kian maliligtas. Si Joseph maglilingkod sa Diyos. Darating yung oras na merong Carl na magiging pastor. Darating yung panahon kasi na si Dominic, alam man na mangyari sa buhay niya, susunod at susunod siya sa Panginoon. Naiintindihan niyo po yung point? Tayong lahat ang nasa isip ni Jesus nung time na binibear niya yung cross. Who for the joy? Yung kagalakan na maraming maliligtas, maraming mga tao makakabalik sa personal na relasyon sa Diyos. Dahil pag tinapos ni Jesus yung cross, yun yung faith niya. Kaya sabi ng Bible, let us fix our eyes on Jesus. Na pagtagumpayan ni Lord, pagtatagumpayan din natin. Amen?
Kaya wag po kayo magstay sa little faith. May pangatlo pa yan. Yung pangatlong faith, ito, weak faith, mahina. Hindi maliit, hindi malaki, mahina. Ano naman to? Sabi ng Romans 14, verse 1, welcome those who are weak in faith, but do not argue with them about their personal opinions. Sabi ni Paul, pag nakakita kayo ng mahina pananampalataya, i-welcome nyo. Huwag nyo i-judge. Huwag nyo i-condemn. Ay, ang hina naman ng faith mo. Ganyan ka lang. Huwag ganun. Pag nakita mong mahina pananampalataya, ano sabi? I-welcome na ano? Encourage, ibig sabihin. Encourage natin sila na sila ay lalong tumatag sa kanilang pananampalataya. Bakit daw? The marks of weak faith, ano daw? Easily troubled by non-essentials. Ibig sabihin, ang bilis ma-distract. Yung mga taong mahina ang faith, mabilis sila ma-distract sa kapag merong mga, gawin natin to. Pag merong sa inyo, ang di nangyari sa inyo to, uwi na kayo, perfect kayo. Okay? Meron ba sa inyo, na sinabi mo sa puso mo, Lord, maglalaan ako ng oras sa'yo, magpe-pray ako ng gantong oras. Kanyari, let's say, sabi mo, Lord, 4 o'clock, magpe-pray ako sa'yo ng madaling araw. Maglalaan ako talaga ng best time ko para sa'yo. Gumising ka, no? Pagising mo, no? The moment na nag-spend ka na ng time sa Panginoon, eto na sila, andyan na sila. Yung gagawin mo ngayong araw, may exam ka pa mamaya, may trabaho ka pa. Paano yung gano? Nangyari na sa inyo yun? Ha? Sa moment na nag-start ka na mag-focus kay Jesus, sa pananalangin mo, ayan na ang lahat ng distraction. Kasang ending, tumayo ka na lang, hindi ka na nag-pray. Kasi sinimula mo na gawin yung mga dapat mo gawin. Nangyari ba sa inyo yun? If nangyari yun, yun yung moment na mahina pa yung faith natin. Okay lang, it doesn't matter kung naging mahina yung faith. Ang mahalaga, hindi ka nag-stay doon. Ay, isa pa, kunyari, Lord, magbabasa talaga ako ng Bible, promise. Ayun na si promise. Pag open ng Bible, tudong. Tandaan mo, di ka makapagbasa kung nasa tabi mo yung phone mo. I'm sorry, walang nagtagumpay doon. Okay? Perfect ka pag nangyari yon. Na kaya mong may notification, kaya mo pa rin mag-focus, napakahirap nun. Either i-off mo yung wifi mo, o i-silent mo yan, o ilayo mo yan sa'yo. Para makapag-focus ka sa Word of God. Okay? Pag ikaw ay mahina ang faith, mabilis ka ma-distract. Sometimes, parang alam niyo yung mga bata. Yung mga bata, hindi nila kaya magtagal makinig ng more than 20 minutes. Pag ang bata ay age 7 years old pababa, hindi nila kaya mag-stay ng 20 minutes pataas. Mabilis sila maboring, mabilis sila magbago ng ano. Kasi puro laro pa yan eh. So mahina pa ang listening skills when it comes sa bata. Pag ikaw ay merong weak faith, hirap ka rin makinig. Tsaka wag po tayong pray ka, no? Lord, ganito, ganyan, ganon. Lord, salamat po sa ganito and so on and so forth. In Jesus' name, amen. Hindi yun prayer. Ang prayer, may kasunod yun. Lord, ano pong gusto mong sabihin sa akin sa araw na to? Then pause. Be silent, listen. Yun yung two-way communication ng prayer. May sasabihin si Lord, mag-stay ka muna. Makinig ka. Pause. Be silent. Relax. Maririnig mo rin yung pangungusap ni Lord. Marinig mo yun. That still small voice. Mangungusap yan sa puso mo. And ito yung mensahe sa Lord today. Aside pa sa verse na binasa mo, merong personal message si Lord sa'yo sa araw. The moment you pray. Huwag ka mag-end ng prayer sa in Jesus' name, amen. Sundan mo ng, Lord, here I am, speak to your servant are listening. For your servant's listening. Be like Samuel. Makinig ka sa sasabihin ni Lord, personal. Okay? Huwag po tayo mag-pray na one way lang. Ikaw lang nag-pray, ikaw lang nagsabi kay Lord. Hindi ka nakinig. Doon humihina yung faith natin kapag hindi maayos yung connection natin sa Diyos. Okay? Ano pa? Overly cautious. Ayan, takot manigtiwala. Parang, sabi kasi nila, pag lumalim yung pananampalataya ko sa Diyos, bawal na yung ganito, bawal na yung ganyan, bawal na yung ganon. May ganon ba kayong thinking before? May mga common na mga tao, ganon ang thinking. Ayaw lumalim sa relasyon sa Diyos, sa pananampalataya sa Diyos, kasi marami daw isusuko, maraming mawawala sa kanila. Well, part yon, meron talaga mga aalisin si Lord sa buhay mo para sa betterment mo rin naman, para maging better person ka.
babaguhin at babaguhin, ayusin at ayusin ni Lord yung buhay mo, from time to time, hindi naman yung isang iglap lang. Okay? From time to time, step by step, aayusin ni Lord lahat sa'yo. Sa willingness mo. Pero pag ikaw ay merong weak faith, ayaw magtiwala. Pangatlo, lacks assurance. Yan. Ang mga taong mahina ang faith, kailangan niyang turuan. Okay? Kailangan na lang nurturing. That's why meron pong discipleship. Okay? Ano po ang discipleship? Hindi lang yung one-to-one natin, well, part yun. Ang discipleship po, ito po yung para matuto kang maging follower ni Jesus. Sino na po na water baptize? Na water baptize. Yan. Pag sinabi mong na water baptize ka na, dineclare mo na publicly, I am a follower of Jesus in this life and to eternity. Hindi lang, I am a follower ni Jesus for the next 5 years, for the next 10 years. May expiration. Okay? Pag sinabi mong magpapa-water baptize ka, sinasabi mo, Lord, publicly dinideclare ko sa lahat, ako ay follower mo na forever. Hanggang makita na kita ng mukhaan. I am a true disciple of Jesus. So wag lang po tayo magstay na Sunday Christian lang tayo. Join po kayo sa mga fellowship. Kasi sometimes, dun sa fellowship, nandun ang discipleship. Okay? Ito po ay preaching, Sunday, usual ang ginagawa natin. May discipleship din naman dito kasi nag-i-increase tayo in faith. Pero sometimes, mas better yung napapakinggan din namin kayo. Para dun sa discipleship, mas maunawaan nyo pa po how to be a true disciple of Jesus. Okay? Kaya ang mga may weak faith, hindi sila lumalago kasi wala nagtuturo. Kailangan may magturo. Okay? So weak faith needs encouragement, not condemnation. Kaya ano dapat mong gawin? Surround yourself. Okay? With mature believers who will speak life and truth into you. Ano sabi ng Hebrews 10? Tingnan nyo po Verse 24-25. Bilangin nyo Let us be concerned. Okay? For one another. Tapos ano sunod? To help one another, to show love, and to do good. May 4 na. Asa na sunod? Let us not give up. Ayan, the habit of meeting together. Di ba? Tapos ano sunod? Pang-6. As some are doing, kasi yung iba, okay na sa kanila hindi nagisimba, hindi nagagather. Instead, let us encourage one another. Bakit daw? All the more. Mas kailangan natin encourage ang isa't isa. Kung nakita mo na dapa, encourage mo. Tulungan mo makatayo. Kung nakita mong discourage today, lapitan mo. Encourage mo, pag-pray mo. Bakit? Since you see that the day of the Lord is coming nearer, malapit na bumalik si Lord. Kung titignan niyo yung mga world news ngayon, i-check niyo yan sa Matthew 24, Revelation 6. Ang dami-dami namang parapisi na nagaganap. May lindol dito, lindol doon, catastrophe dito, and so on and so forth. Nakaraan, lumindol, di ba? May inaantay pang dabigwa ng Pilipinas. Inaantay kasi, kaya baka dumating. Kaya kailangan ng prayer warriors. Kasi dapat pag-pray natin, sa generation natin, di dumating. Darating talaga yun. Pero wag dumating sa generation natin. Mag-rapture muna. Malapit nang bumalik si Lord. Ready ka na ba? Prepare yourself. So instead na kung ano-ano sinasabi natin sa mga tao, yung 6 na yan, gawin natin. Amen? Para ma-encourage natin yung mga mahina sa pananampalataya na lumakas. Number 4, growing faith. Ito na, medyo maganda na. Maganda na yung level. Growing faith. Ano meron dyan? Sa Luke 17:5, sabi ng mga disciple, Lord, increase our faith. Bakit sila nagka-desire na lumago yung faith? Si Jesus ba naman kasi? Walang ka-effort. Nakikita ng bulag. See! Boom! Nakakita. Nakakita ng pipit bingi. Ano sabi niya? Ikaw, dumb and mute spirit, come out! Nakarinig na. Tsaka nakapagsalita na. Nakakita sa Jesus ng pilay. Boom! Lumakad! Sabi ng mga disciples, Lord, paano mo nagawa yun? Kung kayo yung 12 disciples, ano tatanungin niyo kay Jesus? Lord, paano yun? Ang galing nun. Pag pumunta ka sa Acts, meron pa nga, di ba si Simon, bibilin niya sana, Simon the sorcerer, bibilin niya yung power ni Holy Spirit sa mga apostles. Sabi ng mga apostole, may you perish with your money. Hindi mo kayang bilhin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Di ba? Pero ito mga disciples tumapit kay Jesus, Lord, increase our faith. Hindi lang dahil sa miracle, kundi Lord, palaguin mo yung pananampalataya namin. Anong marks kapag ikaw ay may growing faith?
Meron kang teachable heart. Willing ka. Open ka for correction and instruction. Gusto mo matuto. Hindi yung kapag kinorek ka, grabe, sakit naman magsalita niya ni ate, kaya ni leader or ni pastor. Grabe naman, ako pa pinapatamaan ni pastor. Buti na lang, nasa main ako, di ko alam yung mga storya nyo pa. Wala akong pinapatamaan ha, di ko alam storya nyo pa. Pero pag magkantuhan tayo soon. Kasi one time, nag-preach ako sa proper. Nag-correct ako tungkol sa mga manginginom. Sabi nung ilan doon na pinapatamaan ko daw sila. Sabi ko, naisip ko, sa sobrang busy ko kay Kaya, sa pamilya ko muna, hindi pa ako nakakapag-fellowship ulit sa kanila. Sabi ko, hindi ko pa nga sila nakakausap, hindi ko alam mo nangyari sa kanila. Anong pinapatamaan ng personal? Anything na lalabas po sa bibig ko dito, galing po ito sa Panginoon. Okay po? Hindi po yung dahil sinabi sa akin, ganito daw, patamaan mo. Hindi ganun yun. Okay? Wala rin ako ini-interview na pastor natin dito. Na, kamusta ba yung main? Wala akong ini-interview para sabihin sa inyo yun. Okay po? Bakit? Kung talagang meron kang growing faith, teachable ka. Willing ka na makorek at matuturuan for instruction. Okay? Ano pa? Honest self-assessment. Ang may growing faith, kaya mong aminin. Ito lang yung limit ko. Help me. Di ba? Kagaya ng mga disciples, Lord, increase our faith. Nakakapagod na. Hindi namin Alam nyo ba, pag mababa ang faith mo, nakaka-prostrate. Pag meron kang frustration, nasa weak faith ka pa. Nasa little faith or no faith ka pa. Kasi yung frustration, yan ang nagpapatunay, nagmamanifest na mababa pa yung pagtitiwala mo sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng sample. Ako po ay full-time na nagilingkod sa Panginoon. Ever since, naranasan ko magtrabaho 10 years ago sa PL Moon. Masarap pala minsan ng kising. Turo lang ako ng 7 hours, kising. May budget na. Sumasahod ako doon ng 21,000 sa PL Moon. Turo lang, 7 hours a day. Tapos, mga 1 day to Friday lang. 11 sections. Pwede na, di ba? Tapos yung turo ko, IT, tsaka values. Daka philosophy of man. Pwede na, no? Madali na. Pagkaturo ko, saya. Nung na-experience ko sumasahod, sarap pala ng feeling na binabayaran ka sa ginagawa mo. Pero alam niyo kung anong na-realize ko? Na-realize ako doon. Sabi ko, pastor ako. Sabi ko, parang ang sarap pala ng sumasahod, wag na ako magpastor. Nung sinabi ko yun, tinanggal ako ni Lord doon. Kasi alam ko yung calling ko eh. Calling is personal. Too personal yan. Nung inalis ako ni Lord doon, bumalik ako sa pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Nung nagtatrabaho ako sa PL Moon, after ko mag-work ng isang buong taon, nag-propose ako kay Irish, magpapakasal kami. Ang naipon ko lang, kasi malaman, 1,500. 1,500. Pambili ko ng sing-sing. Sasabihin ko, Rish, will you marry me? Wala ako naipon. Alam niyo kung bakit? Sa church ako nakatira, dyan sa TH, sa kabila lang. Tapos lahat ng needs doon, pagkasahod ko, bigay ko kay Bishop, kay Papa. Ano yung needs ng church? Sige, bili. Nagka-tights na ako, tapos kuha akong baon ko, 1,000. Hanggang quincenas na ulit. Walang nagtitira sa akin. Pero na-realize ko, sabi ko, kasi hindi ako mukhang pera nga. Wala lang sa akin yun. Tapos, praise God, ganun kabuti ang Diyos. Nung nagpakasal kami ni Rish, ang nagastos ko mga 70,000. Ganun. Nag-provide si Lord. Wala na akong trabaho niyan, wala na ako sa PL Moon nun. Tapos ngayon, nagpapastor na ulit tayo, di ba? Parang after nun, praise God. Provider kasi ang Diyos. Amen po. Provider ang Diyos. Hindi po nakakahiyang manghingi ng tulong kung yun lang yung limitation mo. And tandaan niyo po, may 4 na ways. Off topic tayo muna. May 4 na kamay na gagamitin sa Lord para mag-provide sa'yo. Tandaan niyo 4 hands, God will provide for you. Una, kamay ng Diyos. Rekta. Babagsakan ka ng kotse, boom, 2. 2 kasi nahati. Hindi, joke lang. Mag-provide si Lord, rekta. Kamay niya mismo gagamitin niya. Parang si Elijah. Di ba? Pagising ni Elijah, uy, may anghel mismo. Dinalan siya ng dinner. Di ba? Ayos, no? Pangalawa, kamay
ng iba. Ayan, kamay ng ibang tao. Pag-provide si Lord to the hands of others. Yung mga kinonect ni Lord na tao sa'yo, gagamitin ng Diyos para mag-provide para sa'yo. Pangatlo, kamay mo. May kamay ka, gamitin mo. Trabaho ka. Mag-provide si Lord para sa'yo. Number 4, kaaway mo. Ultimo kaaway mo, kayang gamitin ni Lord para mag-provide para sa'yo. I remember dati nung dumalo sa DH nun, sila yung mga complainant nun, kaya nagkaroon problema si mama at papa nun, nakulong sila. Tapos nag-sorry sila nun, tapos nag-iwan ng blessing. Ultimo kaaway ni na mama at papa before, nag-provide para sa kanila. Kayang gamitin ni Lord, ultimo kaaway mo. So sa 4 na kamay, si Lord bahala pumili kung paano siya mag-provide para sa'yo. Depende sa pananampalataya mo. When you ask for help, it doesn't matter. Hindi ka nabawasan. Okay? Kung yun talaga yung limit mo, kailangan mo siya ngayon, may mga taong kinonect sa Lord para sa'yo, para maging blessing, maging daluyan ng pagpapala, ask for help. Walang kaso doon. Walang nakakahiya doon. Okay? Pag nahiya ka, at meron namang capable na i-bless ka, nahiya ka, mag-ask ng help, ibig sabihin, may pride ka. Tandaan niyo po, 2 level ang pride, isang mataas, isang baba. Ano yung unang mataas? Mayabang. Nagmamalaki. That's pride. Ano yung low level ng pride na maliit, na bababa? Yung nahiya. Makikita niyo yan sa Garden of Eden pa lang. The pride of life. Nagmalaki ba yung dalawa? Si Eva at Adan? Hindi sila nagmalaki. Nahiya sila. Bakit? Nagtago sila sa puno. Sa hiya nila sa Diyos. Pride of life. So, mababang level ng pride. Okay? Kung growing faith ka, be honest. Kung hindi mo kaya, ayun lang limit mo, magsabi ka. Ask for help. Number 3, strengthened through trials. The more na mas maraming trials, mas lalo kang lumalago. Amen? Kaya parang, pag dumating ang pagsubok, hindi ka na, ay, pagsubok na naman. Ay. Hindi ganon. Pag nakita mo pagsubok, hoy, may problema ako ngayon, praise God. Bakit? Lalago na naman ako. Kaya yun yung James. Alam niyo yung James? Kilala niyo si James? Sino na nakapagbasa ng 5 chapters ng James? 5 chapter lang yun. Isang upuan, kaya niyo tapusin yun. James chapter 1, verse 2. Make sure, teka lang, palitan natin ng NLT NLT version. Consider it an opportunity of great joy. Sabi ng Bible, James 1:2. Consider it an opportunity of great joy. When you face different kinds of troubles. Ano daw? Pag gumarap ako sa ibang uri ng troubles o problema, i-consider ko daw yon na opportunity para lalong magalak. Ha? Pag nakita ko yung problema, uy, problema, dito ka na pala. Halika, laro tayo. Ganun ba? Magalak ka daw. Bakit? May verse 3 and 4. Sabi sa verse 3 and 4, bakit daw? Because when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ayun, doon pala yun. Kaya dapat kabisado natin yung word para masarap i-share. Pag ikaw ay na-test sa faith mo, yung endurance mo, ano yung endurance? Para sa yung endurance? Para kahit anong battles dumaan, anong bagyo dumaan, mag-i-endure ka pa rin. Ibig sabihin, after ng lahat ng troubles, ng battles, nakatayo ka pa rin. Tama? Because you endure. Parang puno ng kawayan, di ba? Ang daming bagyo, iba't ibang hangin yan, no? Pagkatapos ng hangin, pagkatapos ng bagyo, tayo. Endurance. Ha? So kahit anong trials, dyan lalo lumalago yung faith mo. That's growing faith. Amen? Diba? So kaya ikaw ay merong kalakasan. Tapos sabi doon, verse 4, so let it grow. Parang sinasabi ni James, hayaan nyo lang lumago yung faith nyo. Hayaan nyo lang lumago yung endurance nyo. Bakit? Para sa iyo yan. Pag may pagsubok ka, mas lalo kang papatatagin ng Diyos. Amen? Kaya parang ganito lang yan. Ganito lang kaisiyan. Ganito lang kasimple. Kapag nandyan na ulit yung mga pagsubok ng buhay, tandaan niyo po, 1 Corinthians 10:17 years. Sabi doon na yung temptation daw, pare-pares lang yan. Yung level ng temptation, measure ng temptations, troubles, testings, pare-pares lang yan. Lahat tayo dumadanas niyan. Ang masayang assurance, sabi ni Paul, but God is faithful. That dun sa temptation, God is faithful to provide a way of escape para makaalis ka dyan. Ibig sabihin, sa bawat pagsubok ng buhay, dumarating, bibigyan ka ng tagumpay ng Diyos. Kaya yung kasunod ng mga verses, so praise be to God, for He has caused us to triumph through His Son. Amen?
Dahil kay Jesus, meron tayong sure victory sa bawat battles natin. Mananampalataya ka lang. Amen. Maniniwala ka lang na dun sa battles mo, pinapatatag ka ng Diyos, kasama mo si Lord. Amen po. Para pag napagtagumpayan mo yung battle na yan, napagtagumpayan mo yung troubles na yan, praise God, mas stronger, mas better, mas greater ka na ngayon. And you will shine brighter. Bakit? Kasi yung pagsubok na hinarap mo dati, kakaharapin mo ulit yan. Ibang mukha lang, ibang itsura lang. Pero huwag ka mag-alala. Napagtagumpayan mo before, pagkatagumpayan mo pa rin ngayon. And you will grow stronger and stronger and stronger sa faith mo. Amen? Next, ito yung kasunod, strong faith. Nasabi ko na yan, okay na, next mo na. Yan. So, next, strong faith. Ano naman ang strong faith? Ito na, sa Romans 4. Sa Abraham, sabi doon, Abraham staggered not, or hindi siya nag-wave, at the promise of God through unbelief, but was strong in faith. Bakit? Giving glory to God. Tandaan niyo po yung verse na yan, pinapatunayan, kapag malakas ang faith mo, it gives God the glory. Okay? Nakaka-glorify sa Diyos pag mataas ang faith mo. So, paano natin papaliwanag yan? Si Abraham, 75 years old siya. Well, Abram pa yung pangalan niya. Abram pa yung pangalan niya, wala pang Ham. Si Sarah ay Sarai naman. So, 75 si Abraham, as Abram, 65 si Sarai. 10 years yung gap nila. Sino po pinakamatanda dito? May senior citizen na ba tayo? Si nanay. Malapit na? Malapit na. Si Bishop, senior citizen, 72 na yan this year, sa next September 15, si Bishop ay 72 years old na siya. Ako naman ay 36 na sa 28. So, next week. This week pala yun. 36 na. Oh, grabe, wala na ako sa youthful stage. And welcome adulting na. Adulthood na. Anyway, so, ay sinasabi ko, si Abraham, 10 years yung gap nila. In short, senior na. 75 si Abraham, 65 si Sarah. Baog na parehas. Bakit? 65 na eh. Si Sarah, wala na yon. Talagang tuyot na yon. Di ba? From cute, gayut, tuyot. Di ba? Tuyot na yung kategory nila. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng promise, ha? Magkakaroon ka ng anak. Huh? Ganoon ba si Abraham? Huh? Sigurado ka? Tapos, 75 siya nung binigyan ng promise. Kailan dumating? After 25 years, 100 years old na si Abraham, 90 years old na si Sarah, pinanganak ni Sarah si Isaac. Kaya Isaac ang pangalan kasi nakakatawa. 90 years old ng anak, nakakatawa talaga. Pagtatawanan siya ng lahat, senior na ng anak pa. May asim pa. Grabe yun. Kaya Isaac pinangalan kasi tumawa siya eh. Isaac pangalan yan. Nakakatawa. Laughter ang ibig sabihin ng Isaac kasi. Pero doon mo makikita, tapat ang Diyos. Amen? Tapat siya sa promise niya. Kaya sa Abraham, sabi doon, hindi siya nag-wave sa pananampalataya niya. Alam niya, malakas ang faith niya na gagawin ng Diyos yung pinangako niya. Ano ang marks ng strong faith? Holds on to God's promise despite delay. Nangako si Lord, bibigyan siya ng anak. Despite ng delay, 25 years delay. Grabe, no? Pero provide pa rin ni Lord. Bakit? Tapat ang Diyos sa pangako niya. God will do what He said He will do. Amen? Kaya it doesn't matter kung gaano katagal. Ang mahalaga, gagawin ni Lord. Pangalawa, ang strong faith gives glory to God in the waiting. Kung nag-aantay ka ngayon, kung nasa seasons of waiting ka at hindi pa ginagawa ng Lord yung bibigay niya sa'yo, magpuri ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon. Glorify God in all you have. Bakit? Kasi kung hindi pa binibigay ni Lord, magpuri ka sa Kanya. Parang ganito lang yan. Anong pakiramdam pag dumating na yung answer sa prayers mo? Masaya, di ba? Pag binigay ni Lord yung blessing, anong pakiramdam? Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Try mo gawin habang wala pa. Iyon ang ibig sabihin ng glorify God in the waiting. Nagpupuri ka na sa Panginoon kahit wala pa yung blessing.
Mamaya, meron kami water baptism mamaya sa proper. Yan. First time ko mag-drive kasi may van nga tayo. Meron akong inaantay na blessing today. Naniniwala ako sa last minute miracle ni Lord. Na meron siyang gagamiting tao na para mag-provide dun sa ano. May kulang pa kasi kami. Pero hindi naman talaga saktong, kulang talaga. Parang pinagpe-pray lang namin na magkaroon ng sobra para at least kung may ilang gastusin pa during hanggang bukas, meron pa kaming mahuhukot. Pero may naabangan akong blessing today, ngayong araw na to. Last minute miracle, alam ko magpo-provide ang Diyos. Mamaya, malalaman ko pagkatapos nito. After ko dito, pagbalik ko dun sa proper, malalaman ko kung anong nangyari na. Pero may inaabangan ako sa Panginoon. Ngayon, despite delay, magbumukmuk na lang ba ako doon sa sulok? Nasupo ko doon, wala pa rin. O maglilingkod ako sa Panginoon despite delay. Okay? That's strong faith. Ano pa? Rooted in God's character. You trust who He is, not just what He does. Kaya mag-provide ni Lord? Yes. Pero love Him as your provider. Amen? Kayang magpagaling ni Lord? Yes. But love Him and serve Him as your healer. Amen po? Trust His character. Kayang gawin ni Lord John. Pero wag ka magtitiwala lang dahil may bibigay siya. Magtiwala ka kasi siya mismo yung tagapagbigay. Ang mga tao kasi after lagi sa bibigay ng Diyos, hindi sa giver. Yung giver mismo doon ka dapat after. Para kahit magbigay ang Diyos o hindi, mahal ko si Lord. Amen? Mahal ko yung giver of life. Mag-provide si Lord o hindi, okay lang, mahal ko si Lord as my provider pa rin. Meron o wala, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen po? Kaya nga sabi nga, strong faith develops over time as you see God's track record. Kung wala kang Bible, paano mo makikita? The more you know about the Lord sa Word of God, habang kinikilatis mo, inaalam mo kung sino si Lord from Genesis to Revelation, that's His track record. Marami na siyang ginawa sa past. Kaya niya ulit gawin niya ngayon. Kung magtitiwala ka lang. Like muscles, anong ginagawa ng muscle? Bubuhat ka, no? May resistance. May pain, tama ba? Kasi no pain, no gain. Kaya pag ina-exercise mo yan, binibuild mo yung muscle mo, masakit. Pero yun yung reason kaya ka lumalakas. Dun sa mga pain na yon habang ina-exercise mo, lumalakas ka lalo. Amen? Kaya Romans 4, hindi siya nag-waver. But he grew strong in his faith and as he gave glory to God. Fully convinced that God was able to do what He had promised. Amen? Kayang-kaya ng Diyos. I'm not able, you're not able, but God is able. Amen? Next, ito na, great faith. Teka lang, oras na. Malapit na. Sorry ha. Then, mas date kayo nag-start, no? 10 kayo dito. Kami, kasi sa proper 9:30 kami nag-start. So, great faith. Ito naman, si Matthew 15:28. Kilala niyo yan? Yan yung Syrophoenician woman or yung Canaanite woman na ask kay Jesus, nagbe-beg siya, Lord, yung anak kong babae ay may sakit, inaalian ng masamang spirito, pagalingin mo po. Tapos si Jesus, nung nagungunyo yung babae, hindi siya pinapansin ni Jesus. Sabi ng mga disciples, Lord, paalisin mo na ang ingay, paulit-ulit. Sabi ni Jesus sa babae, alam mo, Iha, hindi ko pwedeng ibigay. Nag-iha si Jesus. No? Magalang. Alam mo, Iha, hindi ko pwedeng ibigay yung tinapay para sa anak, sa mga aso. Grabe yun. Alam mo yung unang beses kong binasa, grabe ko naman, Lord. First time ko binasa yun, sabi ko kay Jesus, grabe ka, Lord. Kala ko ba wala ka nire-reject? Hindi mo lang nire-reject, kinumpare mo pa yung babae sa aso. Di ba? Hindi ko pwedeng ibigay yung tinapay ng Israel, ng mga anak, para sa aso. Anong ginawa ng babae? Nag-worship. So, ano siya? Sinamba niya si Jesus, lumuhod siya kay Jesus. Sabi ng babae, Lord, opo, pero hindi po yung tinapay ng mga anak ang kailangan ko. Kahit po yung crumbs lang mula sa table nyo. Parang ganito kasi idea niyan, master's table. Tapos sa paligid, yung mga anak. Tatay, mga anak, sa paligid. Tama? Sabi ng babae, Lord, hindi po yung tinapay ng mga anak ang kailangan ko bilang aso. Okay na po, sa akin kahit bilang aso. Basta katabi ko kayo, nasa master's table ako. Ano man yung nalalaglag na crumbs dun sa tinapay nyo habang kinakain nyo.
okay na po ako doon. Basta galing sa inyo. Yun yung faith na meron siya. Nagets nyo? Hindi niya kailangan yung tinapay ng Israel. Kahit buo pa yun, kahit gano'n pa kalaki yun, wala pa siyang pakialam doon. Kahit yung crumbs lang, basta galing kay Master. Basta galing kay Jesus. Parang nung sinabi ni Jesus, kapag meron kang pananampalataya ng singliit ng mustard seed, butil ng mustard seed, gamunggo lang yung buto nun. Mas maliit pa nga sa munggoy. Pero pag tumubo, sabi ni Jesus, pwede siyang maging malaking puno. Tandaan niyo po, ang mustard ay hindi puno, halaman. Bakit sinabi ni Jesus pwede maging puno? Kasi kahit maliit yung pananampalataya mo, basta finokus mo yon kay Jesus, ibinigay mo yun kay Jesus. Yung natural, kaya ni Jesus gawing supernatural. At magbe-benefit pa yung iba kasi sabi ni Jesus, even the birds, mag-shade sila doon sa puno na yon. From being a halaman na naging puno, yung mustard, from seed lang. So sometimes, kailangan mo lang ng malaking pananampalataya para ma-accomplish yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Malaking pananampalataya na kagaya ng mustard seed. Paano yun? Maliit nga, di ba? Ibig sabihin, meron kang unwavered faith. Yan ang great faith. Okay? So anong meron sa great faith? Number 1, persistent faith. Siyempre, paulit-ulit. Hindi sumuko yung babae, di ba? Hindi siya sumuko. Kaya ano sabi ni Jesus sa kanya? Woman, great is your faith. Yun. Diba? Oh woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. Kasi ang kulit niya, kahit pa kinumpare na siya sa aso, direject na siya, okay lang. Tuloy pa rin siya. Huwag tayo susuko sa prayer. Hindi porket hindi binigay ni Lord ngayon, hindi niya bibigay. Baka hindi pa ngayon. Huwag ka ba kulit. Kung hindi ngayon, baka bukas. Kung hindi bukas, baka next day. Kung di next day, baka next 10 years pa. Okay? Pero be persistent. Pag-pray mo pa rin ng pag-pray. Amen? Okay, next. Unmoved by delay or discouragement. Di ba? Grabe, wala siyang pakialam. Okay lang. Kahit pa ni-reject siya ni Jesus, okay lang. Kahit ka nakaka-discourage, compare ka sa aso, ayos lang. Magtitiwala pa rin ako kay Lord. Di ba? Ano ba? Humility and confidence combined. Ayan, yan yung babae. Nag-worship siya, nagpakumbaba siya, pero confident siyang umaharap kay Jesus. Yan ang totoong anak ng Diyos. Mapagpakumbabang puso at confident humarap sa Diyos. Na tumawag sa Kanya dahil anak ka. Alam mo yung authority na meron ka. Binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos nung tinanggap mo si Jesus. Come to the Father as a child. Amen? Anak ka, papakinggan ka niya. Kaya sabi nga, great faith produces great results because it refuses to quit. Ayaw mo kasi. Ayaw mong sumuko. It doesn't just believe in God's power, it believes in His heart. Amen? May isa pang great faith dyan, yung centurion. Namangha si Jesus sa faith ng centurion. Kala niyo po yung centurion na yan? Centurion officer lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, yung servant ko po may sakit, nasa bahay. Sabi ni Jesus, tara, I will come and heal him. Puntahan natin, pagagalingin ko. Sabi ng centurion officer, Lord, wag na po. Pinaliwanag niya yung faith niya. Kasi Lord, ako rin, may authority din ako. Pag inutusan ko yung mga servant ko, sabihin ko sa kanila, gawin niyo to, ginagawa nila. Pumunta kayo dito, pupunta sila. Yung authority na meron ako sa mga servant ko, ginagawa nila. Ikaw rin, Lord. Mas greater yung authority mo. So speak the word and my servant will be healed. Hindi mo na siya kailangan puntahan. And sabi sa verse 10, when Jesus heard it, ano nangyari? He marveled. Alam niyo ibig sabihin nun? Sa ibang translation, sa NLT, Jesus was amazed. Na-amaze si Jesus sa faith niya. Namangha. Imagine, Jesus na yun, na-amaze pa. And said to those who followed, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, even, not even in Israel. Unang nagkaroon ng great faith, dalawang Gentile. Isang Canaanite at isang Roman. Di ba? Hindi Israelita. Kaya praise God, tayo po mga Gentile. Part tayo ng great faith. Grow your faith, maging malaki sa Panginoon. Amen po. Kaya sabi ni Jesus, sige, go. Your servant is healed now. Pag uwi, sa record niya ni Matthew, sa record ni Luke, sabi doon, at nung umuwi yung centurion, tinanong niya yung servant niya anong oras siya gumaling. At nung sinabi yung oras nung gumaling siya, sabi niya, ay, yun yung oras na sinabi ni Jesus na magaling ka na. Yeah, mas detailed kasi kay Luke. Ito na last. Ano yung una? No faith. Sunod, little faith. Number 3,
weak faith. Number 4, growing faith. Number 5, strong faith. Number 6, great faith. Number 7, perfect faith. Ano ang perfect faith? Balikan natin sa Abraham. Well, sa Abraham, sabi doon, his faith and his action work together. His faith was made perfect. May perfect faith pala talaga sa Bible. Bakit daw? Naging perfect yung faith niya through his actions. Pag-iisipin natin maigi, sino ba si Abraham? Well, sabi, nabasa niyo po kanina, di ba? Nag-scripture reading kayo. Abraham believed, and it was accounted to him as righteousness, and he was called a friend of God. Pag meron kang perfect faith, you are a friend of God. Anong meron kapag friend of God ka? Close kayo ni Lord. Hindi ka lang basta anak. Ikaw ay kaibigan ng Diyos. BFF, kumbaga. May dalawang best friend si Lord sa Bible, sa Old Testament. Sino? Si Abraham at si Moses. Si Abraham, friend of God. Si Moses, ang sabi ni Lord, wala akong ibang kinakausap na kagaya ni Moses ng face-to-face, kagaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. Kinonsider din kaibigan ni Lord si Moses. Face-to-face niyang kausap. Among the 12 disciples, may 3 close si Jesus. Sino? Si Peter, si James, si John. Lagi niyang kasama yung 3. Di ba? Among the 3 disciple, the closest disciple ay si John, the beloved. Saan ka doon categorize? Gaano ka ka-close kay Lord? Kagaya ka ba ng 12? O kagaya ka ba ng 3 sa 12? O kagaya ka ng 1 sa 3? Na mas closest kay Jesus. Your choice kung gaano ka magiging close kay Lord. Perfect faith. Anong ginagawa niya? Pinapatunayan na kapag ikaw ay may perfect faith, mas closer yung relationship mo sa Diyos. Mas confident kang makipag-usap sa Panginoon. Bakit? Magkaibigan kayo. Ano sabi ni Jesus sa John 15? I do not call you servants, but I call you friends. Ang tawag sa atin ng mga disciples ni Jesus, friends daw. Make it your choice today na mas lalong lumalim yung relasyon mo sa Diyos. Become a friend of God. Amen? Anong marks ng perfect faith? Number 1, trust God completely. No matter what, God's word is final. Kahit anong sinabi ng doktor, may sakit ka daw na ganyan, ganito mangyayari sa'yo, God has the final say. Amen po? Sinabi ng doktor, ganito ka, may cancer ka o may sakit ka, sinabi ng Panginoon, I am healed. Amen po? Kaya yun yung reason namin sa Maglaya, mula kay Bishop, mula kay Papa. Ba't di kami nagpapadoktor? Kasi mga doktor, malakas mamera eh. Malakas magsinungaling. Lagi kang bibigyan ng negative words. So doon na lang ako kay Lord na we speak ng life. Hindi natin sila din-despise. May mga di nila lahat. May mga doktor talaga maayos, matino, at gusto ko talagang tulungan. Pero mostly talaga, maraming doktor na peperahan ka lang. Peperahan ka na nga, dinadagdagan ka pa ng sakit. Mas maigi na magtiwala sa Panginoon. Perfect faith, it means you fully and wholeheartedly trust God. Regardless kung anong sitwasyon mo. Second, you obey God without question. Sunod lang. Follows God's leading even when it doesn't make sense. Yun yung nangyayari kay Abraham. It doesn't make sense. Pupunta ako sa lugar na hindi ko alam. Parang, Kian, pumunta ka sa Mindanao. Saan doon? Sa Mindanao. Mag-mission ka, magpastor ka doon. Saan po doon? Basta doon. It doesn't make sense. Paano ako pupunta doon? Ang gagawin ko doon? Mamitirahin pa ako ng mga Muslim. Basta pag sinabi ni Lord, gawin mo. Basta kay Lord galing. Kasi kung may perfect faith ka, yung blessing sumusunod sa mga sumusunod. Ulit. Ang pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa mga sumusunod. Pag ikaw ay sumusuway, narorong address ang pagpapala ng Diyos. Kaya di mo matanggap. Sayang lang. Ang masakit doon, di mo na matatanggap kasi natanggap na ng iba. Sayang. Pag may disobedience. Ano pa? Stands firm in trials. After nung battle, after nung trials, nakatayo ka pa rin kasi meron kang perfect faith. Ano nangyari kay Abraham? Until dumating sa Isaac, nakatayo pa rin siyang naniniwala sa Diyos. Amen?
Ganun din dapat tayo. Sabi nga, faith matures when we stop measuring God by our circumstances and start seeing yung sitwasyon natin through God's unchanging nature. Yan ang perfect faith. Hindi nagbabago ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. If He provides before, He will provide today, He'll provide again tomorrow. Paulit-ulit lang yan. Hindi nagbabago ang Diyos. Anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, purihin natin ang Diyos. Amen po. Dahil hindi siya nagbabago. Before trusting God for the promise, trust Him as a person. Bakit? Faith rests on His character, not sa visible outcome. Whether may gawin si Lord o wala, tatayuan mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi nila kay King Nebuchadnezzar, "Let it be known to you this day, O King Nebuchadnezzar." Tagalogin natin. Kahit pa iligtas kami ng Diyos dyan sa apoy, o hindi, gusto naming malaman nyo na hindi kami luluhod sa mga idols nyo. Dahil wala kaming ibang Diyos na nasasambahin maliban sa tunay na Diyos ng Israel. Ano nangyari? Sobrang galit ni Nebuchadnezzar. Pinainit ng 7 times yung fiery furnace. Binato yung 3, yung nagbato sa kanila ang nasunog. Pagtingin ni Nebuchadnezzar, yung 3 naging 4. Bakit? Kasama nila si Jesus dun sa apoy. Paglabas nila, hindi sila amoy sunog. Wala man lang nasunog. Ay, may nasunog yung tali nila. Pero walang nasunog sa kahit ni isang buhok, walang nasunog sa kanila. Bakit? They stand. You trust God no matter what. That's perfect faith. Okay? Abraham's faith was proven when he acted on God's word. Even when it made no sense. Di ba? Sabi doon. And sabi nga, perfect faith says, sige, next na natin. Perfect faith says, if God said it, I will do it even before I see the result. Yun. Gagawin mo kasi kahit pa wala pa yung resulta, gagawin mo pa rin. O obey pa rin. Your faith must produce obedience, not just words. Walang kwenta ang faith kung puro words ka lang. Kailangan sumunod ka. Kung pinapagawa ni Lord, sumunod ka. Perfect faith shows up in everyday choices. Sa bawat araw, if you show up, ginawa mo yon, sumunod ka, that's perfect faith. Kaya sabi doon, his faith and his actions work together. Bakit? His action made his faith complete. Kaya naging kompleto, naging perfect. Sabi nga, in conclusion, perfect faith doesn't mean we never feel afraid or uncertain. Hindi porket ikaw ay may perfect faith na, hindi mo na mararanasan yung feeling na yan. But it means, perfect faith means we choose to trust and obey God. Di ba? Regardless of how we feel. We live by faith and not by feelings, not by sight. Regardless kung ano yung sitwasyon ko, I will choose to follow and obey and trust my Lord and my God. Amen? Yun po yun. So steps, lastly, 3 steps para tayo ay magkaroon ng perfect faith. Number 1, kilalanin mo si Lord na malalim. Know God deeply. Number 2, obey immediately. Huwag mo nang pagpaliban. Huwag mo nang pagbabukas. Lord, susunod ako sa iyo pag 35 years old na ako. Lord, susunod ako sa iyo pag 45 years old na ako. Huwag mo nang pagpaliban. If you can do it today, do it now. Okay? Number 3, endure faithfully. Maging tapat ka hanggang wakas. Wala pong expiration dapat ang pagsunod sa Panginoon. Lord, susunod lang ako sa iyo kapag, siguro mga 2030. Hanggang doon lang. Hindi ka inabot ng 2030. Sayang tuloy. Lord, susunod ako sa iyo mga 30 years lang. After 30 years, bahala na ako sa buhay ko. Nabuhay ka lang ng 28. Sayang naman. Huwag mong limitahan ang Diyos sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Okay? Grow your faith. Kung nasa no faith ka, feeling mo ikaw yon, o nasa little faith or weak faith ka, feeling mo ikaw yon, grow your faith. Have a growing faith, have a strong faith, have a great faith, and have a perfect faith. Amen po. Huwag tayo magstay sa mababang klase ng faith lang. You can be better, and you can do better. Amen? Lagi niyo pong alalahanin, the Lord is with us, regardless o anumang sitwasyon, kasama natin ang Panginoon. His presence is more than enough
para tulungan tayo sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Meron ako kasi natutunan sa buhay. The greater the battles, the greater the blessings. And alam nyo ba, nung time na dumadaan ako sa pagsubok ng buhay na sobrang bigat, niremind ako ni Lord, alam mo ba, Mon, kaya ganyan kalaki yung pagsubok mo. Kasi ganyan kalaki yung pagtitiwala ko sa'yo. Uy, teka lang, straight sa akin yun. Paano yun? Nagtitiwala nga ako sa'yo, pero nagtitiwala ka pala sa akin? Sa laki ng pagsubok mo, ganun din kalaki yung pagtitiwala ko sa'yo na mapapagtagumpayan mo yan dahil kasama mo ako. Sabi ko, praise the Lord. Hindi lang pala tayo yung nagtitiwala sa Diyos. May tiwala din ang Diyos sa atin. Na anuman yung pagdami ng patong-patong na pagsubok na yan, inalaw ng Diyos na mangyari yan sa'yo. So that, in ending, hindi ikaw yung mag-glorify, kundi si Lord pa rin. Na after ng battles, masasabi mo pa rin, kagaya na sinabi ng Apostle Paul, I am who I am by the grace of God. It all belongs to Him. The glory, the majesty, the praise, the worship, hindi sa akin. Not to me, but unto you, O Lord. We give you all the glory. Amen po. Doon mo masasabi na, Lord, salamat. Kasi sa lahat na nangyari sa buhay ko, ikaw lahat yung kumilos. Ikaw lahat yon. Hindi ako, hindi sila, hindi yung meron ako, ikaw lahat. That's perfect faith. You trust Him completely with everything you have and with all your heart, soul, mind, and strength. Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa message mo today. At nagtitiwala kami, Panginoon, that as we obey sa mga pinapagawa mo sa aming buhay, Panginoon, ay lalong lumalago ang pananampalataya namin. And Father, whatever words na na-receive namin today, thank you for it is always sweet to trust in Jesus. To trust you in your precious words, in your promises that are yes and amen. Help us to put our trust in you alone. Help us to trust you with our whole heart, that we may not depend on our own understanding, but in all of our ways, we will always acknowledge you as you are directing our path. And Father, I pray na tulungan niyo kami na lalong lumago ang pananampalataya namin sa iyo. Lord, we don't want to be stuck sa no faith or little faith or weak faith, but we want to grow, Lord, in our faith today. And not just today, but every day, Lord, help us that our faith will grow stronger. Our faith will grow bigger until you make it perfect, Lord, sa pamamagitan ng aming obedience sa inyo. And I ask today, Lord, on how you have provided before, on how you have moved in the past, you are still able to do it to us today. And you are able to do it again tomorrow. Kaya naman nagtitiwala kami, Lord, we are entrusting everything we have, everything we are to you. Hold us with your mighty hands. For we thank you, Lord, dahil ang nagtiwala sa iyo ay walang napabayaan. And thank you, Father, Lord, dahil kami ay pwede magtiwala sa iyo. And gaya ng sinabi ng kanta, I'm so glad that I learned to trust you, Lord. Trusting Him in every words, Lord, in every promises na binigay mo. Nilatag mo lahat yan sa iyong mga salita. It is for us to choose to know it, Lord. Kaya tulungan mo kami, Lord, na magtiwala sa mga pinangako mo sa aming buhay. And not just to trust you, Lord, but to also obey you sa lahat ng mga pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Help us to listen to your voice. Whatever you're leading us to do, help us to depend and trust in you today. And Lord, ingatan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, sa mga na-receive namin mga salita. Selyuan mo po ito ng banal na dugo ni Jesus, upang hindi ito manakaw ng dyablo in the name of Jesus, kundi ito ay magrema sa aming buhay. Maganap ang purpose ng message na ito sa aming buhay. Ma-apply namin ito araw-araw hanggang lumago ang aming pananampalataya sa iyo. Thank you, Lord, for the joy of the Lord is our strength. And that joy keeps us moving and enduring every day faithfully until we see you face to face. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig ng iyong mga salita dito at ang mga nasa online din. Lord, i-bless mo po ang Sandalite Main in the name of Jesus. Prosper your people. Bless us as we obey. Lahat ng mga inanda mong pagpapala ay, na para sa aming lahat ay tinatanggap namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Let there be no blessings na marorong address
dahil ito'y ma-receive naming lahat habang di pa tapos ang August. Whatever blessings or prayers na inaabangan namin mula sa iyo, ay tugunin mo po at ma-receive naming lahat bago matapos ang buwan na to. Lord, you have been faithful sa 8 months na to. At alam namin, Lord, for the next bare months, mas talo ka magiging tapat sa aming lahat na magkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. And whatever personal prayers that we have today, Lord, I pray that you listen to your people, listen to your children. And Lord, I pray that you answer it according to your will in our lives in Jesus' name. And Father, we pray that you bless us in everything that we have and everything that we do. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, and cover us with the blood of Jesus. Cover our lives, our loved ones, our friends. I-cover mo po ng banal na dugo ni Jesus. Even, Lord, the works of our hands, every properties and possession, covered with your blood. And even our influences, Lord, ay i-cover mo po ng banal na dugo ni Jesus so that we can shine brighter and brighter. That let our light shine to all men, that they may see our good works, and they will glorify God as our Father. Salamat po, Panginoon, dahil sa araw na to, ay natanggap namin ang iyong mga salita na lalo magpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Kaya, Lord, binibigay po namin sa iyo ang mataas na papuri at salamat. Lord, I pray that your will be done sa buhay ng bawat isa. Not our will, but yours, Lord. Not unto us, but to your name, we give you all the glory, all the honor, all the power, dominion, and strength, and all it all belongs to you, Lord. You are worthy of it all, Lord. You are worthy of it all, and so we praise you and bless you and thank you in Jesus' name we pray. Amen. Shalom, shalom.